Good morning po mga kababayan ng sir. This is Jam the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is Jam July 8, 2026 PITX 2 Soler. Ilalabas sa kulungan yung ating akusado sa dalawang counts of kidnapping for ransom para tumistiga, bakit hindi ang mga senador na hindi pa rin napapatulan ng nakasala ay hindi ba bibigyan ng pagkakataon na bumoto? Sa tingin ko nga ngayon, hindi lang sila may karapatan na bumoto, may karapatan pa rin silang sumapi sa pag-iisip. Kung papayuhan niyo po si VP Sara, kasi ang dami nagsabi mag-resign na lang, total pwede ko pa namang tumakbo. Kasi walang patutunguhan, baka talaga matuloy yung impeachment, hindi na siya makakatakbo. Dapat po ba mag-resign o talagang lumaban hanggang dulo si VP Sara? Kapit lang, laban lang hanggang dulo dahil may isa lang. Kita ng taong bayan ang mga paratang laban si VP Sara ay mga kapatang. Attorney, kumusta ka na? Okay naman po. Ito po. Pwede ba pag-usapan yung naghahanda na para sa ating live coverage day dahil kinocover din namin ng mga kapwa ko vlogger dito sa Philippines dahil lang kinakailangan magkaroon ng explanation naman dun sa ating mga kababayan lalo na kapag naging napaka-technical na ng mga balitaktakan. Attorney, so kumusta yung request mo dyan, yung asylum? Well, patuloy kong nakabitbay, nag-aantay po tayo ng resulta, yan lang po magagawa natin. At uulitin ko, hindi ka pwedeng arrestuin hanggat may asylum ka, di ba? Hindi po pwede hanggang hindi pa pinapasura ang asylum finality. Kung hindi man ako magbagay on the first instance, meron pa kung tatlong appeal stages dito sa office. Uli na lang, uli na lang, attorney. May message pa kayo nung nakatanggap ng pambubuli etong sina Secretary Claire Castro sa mga Pilipino sa Canada? Maraming salamat po sa mga kababayan sa aming Canada at talagang ginamit nyo kalayaan ng malayang pananalita para iparating ni Claire Castro ang saloobin ng taong bayan dahil mukhang hindi nabigyan ni Secretary Claire Castro na busit sa kanya ang sabihan. May mensahe po kayo sa ating mga kababayan, attorney. Mga kababayan, kapit lang po tayo. Talagang napakahirap ang buhay natin dahil pangagang namumuno, pero God is good. He says He will not forsake us. So, kapit lang po. Attorney, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. Mabuhay kayo. Thank you. Maraming salamat, Lourdes. Maraming salamat, Pilipinas. Mga kasama, maraming salamat kay Neil. Maraming salamat kay Attorney Harry Roque, former presidential spokesperson. Si Attorney Salpaneso kahapon ay may ibang mga terms naman na ginamit, di ba? So, sabi niya kahapon sabi ni Attorney Sal kahapon, palit ka ng abogado mo dahil mukhang hindi mo alam. Parang nalimutan siya sa kaso pero ba't na ulit ang master? Same kay Attorney Harry Roque, no? Sa sabi ni Senator Marcoleta. So, kapit lang bro, kapit lang sir. Matatapos din ito. So, ang punto ay mga ampaw daw po itong mga ebidensya, mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte. So, questionable para sa isang lawyer din, yung paghalal ng presiding officer, and of course, dapat pa rin bumoto yung tatlong nakakulong. At yung isa po ay nasa pagamutan pa rin. Ano po? At syempre, may mga usapin din. Kasi alam niyo yung mensahe pinakita kahapon sa Facebook, yun po'y galing kay Attorney Harry Roque. So, galing po yun sa kanya. Sabi niya, may problema kasi mukhang hindi naman alam ng NBI bakit nandoon siya. Sabi niya, mukhang hindi niya alam kung ba't nandoon siya sa witness, ha? Sabi na Attorney Harry, ha? Sabi niya, hindi basta-basta pala yung pagpipresenta ng mga electronic mails, emails. Dapat talaga may tao from ETA na mag-testify na genuine, authentic yung video. At yung alam niyo kung sino pwedeng mag-testify na genuine talaga. Ito si Attorney Harry Roque kasi sa site niya ho yun lumabas. Diba? So, pwede pa siya ipatawag. Sabi, okay lang sa akin, walang problema sa akin. Pero, syempre, online yan, dahil nga hindi siya pwedeng
lumabas ng Schengen area, Austria ba? Oo, ng Schengen area kasi meron siyang asylum. Kaya lang, syempre, hindi magugustuhan niya ng kabilang panig. But anyway, discuss po yan ng mga lawyers. So, inyo po napakinggan yung mga pahayag naman. Ito si Attorney Harry Roque. Kasama sa prioridad ang pagtulong sa Supreme Court sa ugnay ng issue ng threshold para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Report mula kay Isa Bendanyo Mali. Isa? Hindi kasama sa prioridad ng House Prosecution Team sa ngayon ang pagtulong sa Korte Suprema kaugnay ng issue ng threshold sa magiging botohan ng Senate Impeachment Court sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni House Impeachment Legal Spokesperson at Counsel for the Prosecutors, Attorney Benjamin Tolosa, mas sinututukan ng prosecution sa kasalukuyan ang kanilang paglalakad ng mga matitibay na ebidensya sa Senate Impeachment Court. Gusto pa ni Tolosa wala pa naman desisyon ang korte sa usapin ng threshold. Ngunit sa kanilang itakda na talaga sa 16 para sa conviction, sinabi ni Tolosa na gagawin nila ang lahat para makuha ang numero. Habang ipinaalala ni House Spokesperson Z. Alonso Adyong na pinagkita noon ni House Chief Prosecutor Jervy Luiso na hindi magkakaroon ng request o hindi hilingin ng prosecution na i-readjust ang threshold. Matatandaan na sa Day 1 impeachment trial, sinabi ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Cordero na kailangan na 16 na boto para i-convict ang Vice Presidente o 2/3 ng bilang ng 24 na mga senador. Ako si Sabendanyo Balik ng GME sa Radyo ni Sidamuti, Baliktad Tulo. The Vice President on trial. Defense team ni Vice President Sara Duterte ibinida ang kahandaan sa ikatlong araw ng impeachment trial. Report mula kay Impanadalaw ni Fa. Ready as always, yan ang sinabi ni Atty. Michael Boa, member spokesperson at Secretary ni Vice President Sara Duterte ngayong Thursday. Was set kahapon, Attorney Rico. I remember that yung defense was actually trying to exclude itong si NBI agent Calino as a witness. Can they actually go back to this motion? Kasi kung sila na yung it's their turn to cross-examine, can they revive that motion to exclude? That's a little unlikely because cross-examine na sila eh. And so the best step right now is to conduct the cross-examination. But nonetheless, if they raise that issue again, nandito pa naman sa pre-trial order yan eh. Kasama po si Galilong dito. Number 1 po siyang witness. So yan eh, nasa pre-trial. So hindi masasabing hindi siya kasali sa witness list. And because of the feedback, or let's call it the backlash, ano po, nung katakot-takot na I object kahapon, ano po, do you think that the defense will now change their strategy or talagang magbabago ito dahil sila na yung magko-cross-examine? Wala na ang point na mag-object to the other party, the prosecution. Okay, So, kanilang task right now is for forthcoming minutes as they start the cross-examination is to rebut the property value of the prosecution's first witness. So, hindi na sila Yan, so i-drop na natin. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat po at God bless. Hindi siyenta ba si Mr. Calilo Paalam po muna. Pansamantala, tayo ay kasi meron pong gagawa ng ibang digit sa ating susunod na mission. expert witness. Paalam po muna. Very high ang credentials niyan. Sa Amerika, yun ako. Volumes and volumes of publications and so titingnan po natin yan. Pero hindi yata expert witness si Calilo. Hindi po siya expert witness. Alam ko digital forensic expert. Yun lang yung pagkaka. Hindi po expert. Sa kanya aura. Yun ang talagang Agent po siya. Basta competent may not necessarily be an expert. Okay. We will pause at this stage, Partner Danny and Attorney Rico. Time check, it's 1:45 in the afternoon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan agad